Tiis-tiis lang, matatapos din yan, matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, hindi naman masama yung magtiis tayo eh. Alam mo, yung pagtitiis, nakakabuti sa atin yon. Gaya nung sabi ni Balagtas. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Eh ano mangyayari pagka lumaki ka sa layaw, wala kang kahirap-hirap? Ng halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Yung halaman na laging nasa tubig, nakasilong, pag napunta sa araw yon, natutuyo. Ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas dyan, maganda sa tao yung nahihirati sa hirap, nasasanay ka. Basahin natin ang 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw ay mahirap, magiging matiyaga ka eh. Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa. Kaya nandun ang pag-asa eh. Sabi nga ng Kawikaan Tagalog, pagka may tiyaga, may nilaga. Yon. Pag may hirap, may ginhawa. Eh hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahatang mga conveniences in life. Pansamantala lang yon, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom